Good day mga sir. Tayo ay may gagawin ngayon na amplifier o DB audio by Astron. So ang reklamo ng may-ari nito ay wala daw sound, pero may power naman siya. Yan. Then yung yung mga relay dito ay hindi siya nagto-turn on. Hindi mo siya marinig na nagki-click kapag power on mo siya. So tingnan natin yung mga supply muna dito bago natin baklasin. Check natin yung kanyang supply dito sa kanyang output. So meron siyang 45 collector. So lahat dito ay NPN at dito sa kabila ay PNP, no? So try natin yung emitter nito kung may DC out, kasi ayaw mag-click yung mga relay niya. So meron siyang negative 43.8 volt sa kanyang emitter. Ganon din dito sa kabila. 13.78 itong side na to. So lahat ay mayroong DC out. Yung kanyang transistor or yung transistor out. So merong 44 dito sa kabila, 44, 44, 13. So itong side na to, no? So itong side ang medyo mataas, halos kapantay na ng kanyang supply sa collector. So tingnan natin, kalasin natin tong board. Iangat natin to. Pero bago pa itong unit, yung model pala nito ay SIT-502-120BT. Yan po yung model nya. Yun, atin nang natanggal. Ito yung kanyang side na mataas yung kanyang supply voltage sa emitter, no? So ang gagawin muna natin dito ay i-hang muna natin yung transistor out nya dito sa side na to. Applyan muna natin ng soldering or soldering lead para madali nating makalas yung kanyang tingga. Makunat yung lumang tingga talaga. So refresh muna natin bago ibunutin.
Yan, natanggalan natin tong side na to. Check muna natin itong mga transistor nya. So parang hindi natin na yan. Rinse lang tayo ng extend para makita natin ng mabilis or malaki ang ating makikitang range ng ating tester. Collector emitter lang po ang ating tingnan. So wala naman siyang shorted sa NPN. So ganoon din dito sa PNP nya. So ang gagawin muna natin nito, dahil bago pa ito, mag-resoldering muna tayo rito sa kanyang amplifier section na to. So lalahatin natin ito kung left and right na kanyang amplifier. Hihinang natin lahat yan. Ayan, natapos na nating i-resolder lahat itong mga piyesa natin dito sa kanyang left and right amplifier. So pansin ko dito, bago siya pero may mga corroded na yung yung pagitan ng copper clad. Tingnan nyo. Susum ko lang ng kaunti. Yan So nag-uumpisa na siyang magkaroon ng corrosion sa pagitan. So linisin natin ito. Tapos patutuyuin natin. Tapos testing natin uli. Okay. Bakit kaya mabilis magkaroon ng corrosion itong PCB nila? So kakayurin lang natin tong mga parang namumulaklak dito sa pagitan. Parang ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon minsan ng DC out yung ating amplifier. Nagkakaroon parang nag-i-expand yung pagitan ng mga linya ng or copper clad. Patuloy na lang natin yan, tapos testing natin. Tanggalin pala natin itong 4
para ma-check natin. Hindi ko pala natanggal ito. Check natin tong ano, transistor na to. So wala siyang problema. Good siya. Testing nga natin. Lagyan, plug-in niya muna natin. Then power. Yun, nag-click na yung relay, oh. Oh, di ba? So good na yung ano nito. Yung amplifier niya, dahil wala naman siyang shorted. Check natin ha yung DC out, emitter, millivolt na lang sir, oh. Millivolt na rin parehas. Ayan, oh, good na siya. Millivolt na lang yung lumalabas sa kanyang emitter sa mga transistor output niya. So dito sa nangyaring ngayon pwedeng dahilan doon sa mga ito, yung mga corrosion na yan, at kasama na rin doon sa pag-resoldering natin at nilinis natin. Okay, load natin yung output natin, tapos subukan natin kung stable na ba siya. Kung minsan nakakatulong talaga yung magre-soldering ka muna bago ka mag-repair. Lalo ngayon sa mga ganitong klaseng PCB, manipis din yung kanilang hinang, pati mabilis magkaroon ng corrosion. So kulang na dito ng ng screw. Okay, double check natin. Power on natin. Yun, oh. Mayroon siyang may clicking na yung ating relay. So nag-activate na yung relay natin. 5 or 6.6 millivolts. Dito sa kabila 6.6 millivolts.
Same. Sound check tayo. Lagay muna tayo ng ilang pirasong screw para ma-lock lang natin yung ating board na hindi gumalaw. Okay, sound check. So maglalagay muna pala tayo ng ng speaker. Okay, ayan, may speaker na tayo, left and right. Maglalagay siyempre tayo ng input. So maglalagay po na tayo ng kanyang input and yung music natin. Okay, E plus B, C, D, A, power on. Yun, may clicking na tayong naririnig. Sprayan muna natin tong volume control nya. Ilaw na yung ating bypass natin. Sound system activated. Very good. So konting linis na lang natin tong yung mga controls nya kasi medyo maalikabok na siguro, mga gas-gas na o nag-scratching ng konti kapag pinipihit natin yung volume. So yun lang po yung ating solusyon dun sa may DC out sa mga ganitong bagong mga amplifier. Resoldering plus linis nung board, at siyempre tatanggalin natin yung mga corrosion na yun na parang namumulaklak sa pagitan ng ng copper clad. That's all, and thank you for watching. Bye bye.